mula sa labas ng mataas na pader ng isang mansyon sa Forbes Park. Tanaw ng mga dumadaan ang malapalasyong tahanan ng pamilya Velasquez. Malalawak ang hardin, may fountain sa gitna, at tanaw din ang ilang mamahaling sasakyan na nakaparada. Ngunit sa likod ng marangyang harapan, may isang maliit na silid sa likod ng dirty kitchen, kung saan nakatira ang mag-inang Marites at Lando. Si Lando ay 8 taong gulang pa lamang, payat, maitim at tila palaging gutom ang kanyang mga mata. Ngunit kung ang iba'y nakakakita ng isang batang dukha, ang hindi nila alam ay sa bawat pagtingin ni Lando sa langit, lalo na kapag may dumadaan na eroplano, ay naroon ang isang lihim na pangarap. "Nanay," tanong ni Lando habang nakatingala sa dumadaang eroplano, "gaano kaya kataas ang nararating ng mga piloto?" Napahinto si Aling Marites sa paglalaba at sumilip sa anak. "Aba, baka mas mataas pa sa bundok. Pero anak, huwag mo masyadong isipin yan ha. Mahirap lang tayo. Piloto, para lang yan sa may kaya." Ngunit sa halip na malungkot, tumango lang si Lando at tumingin muli sa ulap. Hindi siya kumibo, ngunit sa kanyang munting puso, natanim ang masidhing pangarap na balang araw, siya mismo ang magpapalipad ng eroplano. Araw-araw ay maaga siyang gumigising, hindi para pumasok sa paaralan tulad ng ibang bata, kundi para tumulong sa kanyang ina sa gawaing bahay. Katulong si Marites sa mansyon ng mga Velasquez sa loob ng mahigit 11 taon. Mula sa paglilinis, paglalaba, hanggang sa pagsilbi ng almusal sa mayayamang amo. "Lando, huwag kang magpapaabot sa dining area. Pag nakita ka ni Doña Leticia, lagot tayo." Paalala ng ina habang abalang pinupinasan ang mamahaling dining table. "Opo, Nay," sagot ng bata, sabay tago sa likod ng kurtina nang marinig ang yabag ng takong ni Doña Leticia. Si Doña Leticia, ang matandang amo, ay istrikto at laging masungit. Para sa kanya, ang mga katulong ay hindi dapat lumampas sa kanilang silid o magpakita sa mga bisita ng pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Lando sa likod bahay, nadaanan niya ang tambakan ng basura ng pamilya. Nakita niya ang isang makapal na magasin na may larawan ng eroplano sa cover. "Flying Across Continents," natasulat sa ibabaw. Binuklat niya ito at bawat pahina ay puno ng mga larawang ng piloto, airport at mga bansang hindi pa niya naririnig noon. Inago niya ang magasin sa ilalim ng lumang kutso nila. Tuwing gabi pagkatapos ng lahat ng gawain, kinukuha niya ito at binubuklat sa ilalim ng liwanag ng maliit na flashlight na bigay ng hardinero. "Lando, matulog ka na," pagod na tinig ni Marites habang pinapatay ang kalan. "Opo, Nay," pero ang totoo, nagbabasa pa rin siya ng artikulo tungkol sa cockpit at mga control panel. Tila ba kahit hindi niya naiintindihan ang lahat, alam ng puso niyang doon siya nababagay. Sa mga tauhan ng mansyon, malapit si Lando kay Mang Roel, ang hardinero. Si Mang Roel ang nagsimulang turuan siya ng basic English gamit ang lumang libro ng anak niya. "Ganito, Lando, altitude means gaano kakataas sa ere. Runway ay ang daanan ng eroplano bago lumipad," paliwanag nito habang sila'y nagdidilig ng halaman. "Wow, Mang Roel, parang gusto mo na po talagang matuto magpalipad," ani Lando na halos kumikislap ang mga mata. "Pwede kang mangarap, Lando. Kahit mahirap tayo, di bawal mangarap, huwag kang magmamadali," payo ni Mang Roel sabay tawa. Ngunit kahit papaano ay nararamdaman ni Lando na tila laging may guhit na hindi niya kayang tawirin. Ang pagitan ng nasa taas at nasa likod. Isang araw, nakasalubong niya sa hallway si Lucas, ang 12 taong gulang na anak ni Don Alfonso at Doña Leticia. Ito'y nakauniporme pa ng international school at may kasamang bodyguard. "Anong ginagawa mo rito sa loob?" tanong ni Lucas na may halong pangungutya. "Maghahapid lang po ako ng tubig," nahihiyang sagot ni Lando habang bitbit ang tray. Bakit hawak mo yung magasin, eroplano?" sabay tawa. "Akala mo ba magiging piloto ka? Anak ka lang ng katulong?" Hindi nagsalita si Lando. Yumuko siya at nilampasan si Lucas. Ngunit sa isip niya, "Oo, anak ako ng katulong. Pero hindi ibig sabihin yon ay hindi ko kayang lumipad." Minsan, narinig niya ang usapan ng mga bisita sa sala habang nagsasali ng juice si Marites. "Baka kailanganin natin ng isa pang helper sa vacation house,"
ani ng isang ginaw. Pwede siguro yung anak ni Marites. Tahimik at maayos. Marunong ding umingles, sabi ng mga tao sa labas. Ani ng isa pa. Napatingin si Don Alfonso na tahimik lang noon. Anak ni Marites? Yung batang madalas kong nakikitang nakatambay sa may fountain? Matino yun. Sa unang pagkakataon may narinig si Lando na papuri mula sa isang taong nasa taas. Ngunit alam niyang hindi pa sapat iyon. Malayo pa ang kanyang tatahakin. Ang tanging meron siya ay tiyaga, determinasyon at ang kanyang panaginip. Sa dilim ng kanyang maliit na silid, muling tumingala si Lando habang may eroplanong dumaan sa gabi. Ibinulong niya sa sarili. Balang araw, ako naman ang magiging piloto niyan. At di lang ako basta lilipad, dadalhin ko si nanay, sa taas, sa malayo, sa ginhawa. Sa isang lumang karton na tinuki at inago sa ilalim ng lababo, inilalagay ni Lando ang pinakamahalaga niyang kayamanan. Hindi ginto, hindi pera, kundi mga punit na pahina ng magasin, flyers, at lumang pamphlet na may larawan ng mga eroplano. Sa likod ng bawat larawang iyon ay may nakasulat na pangalan o bansang hindi pa niya nararating. Ngunit para sa kanya, bawat gunting ng papel ay hakbang palapit sa kanyang pangarap. Tuwing tanghali, kapag natutulog ang mga amo at walang kaluskos sa mansyon, saka siya dahan-dahang binubuksan ang kanyang karton. Kabilang dito ang isang brochure na nakuha niya mula sa dating bisitang piloto ni Don Alfonso. Nakasulat dito, "You don't need wings to fly, just the will to soar." Yon ang paborito niyang quote at isinulat niya pa ito sa likod ng lumang kwaderno ng ina. Ngunit isang hapon, habang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng mansyon at iniisa-isa ang mga larawan sa kanyang koleksyon, may isang aninong dumating. "Oy, ano yan? Eroplano? Hahaha, akala mo ba magiging piloto ka?" Iyon ang Lucas, nakasuot ng branded na polo shirt habang inunguya ang bubblegum. Agad na itinago ni Lando ang kanyang mga larawan. "Hindi naman po." Mahina niyang tugon. "Di bagay sa iyo yan. Maghugas ka na lang ng pinggan. Mas bagay sa iyo yun." Patuloy na pangungutya ni Lucas, sabay tadyak sa isa sa mga magasin na nahulog mula sa karton. Tumalikod si Lando na tila walang narinig. Ngunit habang palayo si Lucas, nakatayo pa rin siya sa ilalim ng araw. Hawak-hawak ang lukot na pahina na tinadyakan nito. Tumingin siya sa langit, at sa halip na matahimik ay tila mas lalong tumibok ang puso niyang may apoy. Nakakahiya man, pero isang araw, makikita mo rin Lucas. Bulong ni Lando sa sarili. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng pritong itlog at sinangag, napansin ni Aling Marites ang katahimikan ng anak. "Anak, bakit ang tahimik mo? May nangyari ba?" Umiling si Lando. "Wala po, Nay. Naisip ko lang, kapag lumipad po ba ang eroplano, may hangganan ba ang langit?" Napangiti ang ina. "Wala, anak. Parang pangarap din. Wala yang hangganan. Pero kailangan mong maging matapang at matiyaga kung gusto mong abutin yan." Kaya simula noong gabing iyon, lalong naging porsigido si Lando. Sa bawat librong itinapon ng mga estudyanteng anak ng mayayaman, hinahanapan niya ng gamit. Kahit ang panalumang libro tungkol sa science at physics ay binabasa niya. Hindi man niya naiintindihan lahat, inaabala niya si Mang Roel para ipaliwanag ang mga mahihirap na konsepto. Ang gravity, yan ang dahilan kung bakit bumabagsak ang lahat, Lando. Pero ang eroplano, binabalanse niya ang gravity at lift. Gamit ang speed at wing design, lumulutang siya. Paliwanag ni Mang Roel habang ginagamitan ng patel at gunting si Lando upang ipakita ang prinsipyo ng paglipad. "Ganun pala," tugon ni Lando, habang iniikot-ikot ang gunting na papel na hugis eroplano. "Huwag mong sabihin gusto mong lumipad gamit yan, ha?" Biro ni Mang Roel. "Hindi po. Pero gusto ko pong maintindihan lahat ng to. Kasi balang araw, gusto ko pong magdisenyo ng sarili kong eroplano." Sagot ng bata na tila hindi na bata kung magsalita. Habang abala si Lando sa kanyang sariling mundo, si Aling Marites naman ay patuloy na nagtitiis sa galit ni Doña Leticia. Kapag may maliit na pagkakamali, mali ang pagkakahain ng kutsara o di kaya'y may manche sa mesa, agad siyang pinapagalitan. "Hindi ba't ilang taon ka nang nandito, Marites? Bakit parang hindi ka pa ring marunong?" Ang bulyaw ng Donya sa isang hapunan. "Pasensya na po, ma'am." Mahinang sagot ni Marites habang nakayuko. "Kung hindi lang dahil kay Alfonso,
matagal na kitang pinaalis. Dagdag pa nito. Tahimik si Lando habang pinagmamasdan ang ina mula sa di kalayuan. Doon niya na lamang hindi lang pala siya ang nangangarap makalipad, pati pala ang kanyang ina. Matagal nang gustong lumaya sa pagkakatali sa serbisyong walang dangal. Sa kabila ng hirap, patuloy pa rin ang buhay. At sa araw-araw na pagdaan ng panahon, lumalalim ang pangarap ni Lando. Sa tuwing naririnig niya ang ugong ng eroplano sa himpapawid, tumitigil siya sa ginagawa at pinakikinggan ito na tila musika. Lando, tawag ng isang katulong isang araw. Halika, sabayan mo ako sa pamamalengke. May ipapadala si Sir Alfonso sa probinsya. Habang sakay sila ng van, nadaanan nila ang airport. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lando ng malapitan ang isang commercial airplane na lumalapag. Namangha siya sa laki, sa bilis, sa ingay at sa kakaibang pangingilabot na naramdaman sa katawan. Uya, yan ba yung Boeing? Tanong niya sa driver. Oo, Boeing yan. Malaki yan. International yan. Sagot nito. Tahimik lang si Lando. Ngunit sa loob-loob niya, isa lang ang alam niya. Mas naging malinaw ang pangarap niya. Hindi lang basta maging piloto, gusto niyang magpalipad ng ganitong uri ng eroplano at gustong dalhin ang kanyang ina sakay nito. Hindi upang ipagmalaki, kundi para sabihin, nakawala tayo nay, nakaahon tayo. At sa mga susunod pang gabi. Habang buo pa rin ang pangungutya ng mga Lucas at Doña Leticia sa paligid niya, patuloy pa rin ang isang batang dukha sa pag-ipon ng larawan, pag-aaral ng bagong salita at paghubog ng panaginip sa likod ng lumang lababo. Ang batang puno ng pangarap ay hindi na kayang mapigilan ng kahirapan. Dumaan ang mga buwan at kahit anong hirap ng kanilang kalagayan, unti-unting sumisibol ang pag-asa sa puso ni Lando. Hindi siya marunong magreklamo sa simpleng buhay. Kahit sa liit ng silid nila ng kanyang ina, tila ito'y isang silid-aralan para sa kanya. Puno ng mga larawan ng eroplano, drawing ng mga cockpit panel at ginuhit niyang mga mapa ng mundo. Ngunit isang araw, habang tinutulungan niya si Mang Roel na ayusin ang hose ng garden, may lumapit na matandang lalaki. Payat, medyo kuba na, at may suot na lumang sombrero na may logo ng isang airline company. Roel, ito ba ang batang sinasabi mong mahilig sa eroplano? Tanong ng matanda habang nakangiting pinagmamasdan si Lando. Opo, Cap, siya po si Lando. Marunong nang magbasa ng aviation book kahit hindi pa pumapasok sa high school. Para bang di bata kung magtanong tungkol sa aerodynamics? Sagot ni Mang Roel. Aba, ngumiti ang matanda. Ako si Cap Jaime, dating piloto, retirado na. Pero may tinatago akong lumang flight simulator sa garahe. Kung interesado ka, pwede kitang turuan. Napanganga si Lando. Totoo po? Totoo po ba yan, Cap? Oo naman, pero may isang kondisyon. Hindi mi ito pwedeng ipagsabi kanino man sa loob ng mansyon. Lalo na sa mga amo nyo. Ayaw ng mga iyon ng istorbo. Pangako po, hindi po ako magsasabi. Agad na tugon ng bata. Sabik na sabik. Tuwing linggo ng hapon habang nag-iinuman ang mga driver at natutulog ang mga amo, pumupuslit si Lando papunta sa maliit na garahe sa likod ng compound kung saan naroroon ang lumang flight simulator. Luma na ang makina, CRT monitor, joystick na may alambre pa ang pagkakakabit at CPU na parang hinugot pa noong dekada 90. Ngunit para kay Lando, ito ang kanyang cockpit. Itinuro ni Cap Jaime kung paano magbasa ng altitude indicator, compass, heading at throttle control. Tandaan mo, Lando, paliwanag ng matanda habang pinapaikot ang screen, hindi lakas ang nagpapalipad ng eroplano, kundi balanse. Balanse sa hangin, bilis at disiplina. Parang tao po, Cap, sagot ni Lando. Hindi lahat ng malakas ay umaangat. Minsan ang tahimik ang matatag. Napangiti si Cap Jaime. Aba, matalino ka talaga. Piloto nga ang dugo mo. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagkatuto, napapansin na rin ng ilan sa mga kasambahay ang pagbabago kay Lando. Hindi na siya yung tipikal na batang patakbo-takbo lang sa hardin. Tahimik siya, ngunit alerto. Marunong magbasa ng schedule ng mga bisita. May disiplina sa oras at tila may sariling mundo. Isang araw, habang naglalakad si Lando, dala ang tray ng mga inumin para sa mga bisita sa pool area. Napansin siya ni Don Alfonso.
Lando, hindi ba ikaw ang anak ni Marites? Tanong nito habang nakaupo sa lounger. Opo, sir. Sagot ng bata na may magalang na tono. Anong edad mo na? 8 na po. Magte-10 po sa susunod na buwan. Marunong ka bang mag-English? Konti lang po. Pero po, nagbabasa po ako ng lumang libro ni na Ma'am Isabel. Tumango si Don Alfonso. Tahimik kang bata, may sariling mundo. Ayos yan, ayokong sa paligid ko. Puro ingay lang ang alam. Hindi ito pansin ni Lando noon, pero mula ng araw na iyon, tila lagi nang sumusulyap sa kanya si Don Alfonso sa tuwing magkakasalubong sila. Hindi nagtagal, nagsimulang pumasok si Lando sa maliit na tindahan sa tabi ng barangay upang mang-ipon ng darya. Ang kaunting tip na binibigay ng ilang mababait na driver o katiwala ay itinatabi niya upang makabili ng lumang notebook o pencil. Doon niya isinusulat ang mga natutunan niya sa simulator, kombinasyon ng mga salitang Ingles, diagram at drawing na tila wala sa ordinaryong isip bata. Isang gabi, matapos ang buong araw na paglilinis ng maruruming carpet at pagbubuhat ng mga supply, tahimik siyang pumasok sa silid nila. Doon ay kinuha niya ang kanyang journal at sinimulang iguhit ang isang bagong disenyo ng eroplano. Walang computer, walang AutoCAD, walang blueprint paper, kundi lapis lang at papel. Sa isang sulok ng journal, isinulat niya, Design for Silent Flight, Small Body, Fast Engine, Lower Gravity Lift. For Nanay, for Freedom. Habang sinusulat niya ito, pumasok si Aling Marites, pagod na pagod mula sa isang maghapong pag-aasikaso sa kusina. Lando, anak, bakit gising ka pa? Tinutuloy ko lang po yung design ko, Nay. Para po sa eroplano na pangmalalayong biyahe. Para po sa inyo. Para di na tayo maghugas ng pinggan habang buhay. Napaupo si Marites sa gilid ng kutson at pinisil ang balikat ng anak. Salamat anak, pero hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo para sa akin. Ngumiti si Lando. Hindi po ito pahirap, Nay. Pangarap po ito. Sa mga susunod na araw, lalong tumatag ang koneksyon ni Lando kay Kap Jaime. Ang matanda na minsan nang itinapon ng industriya ng avyasyon dahil sa edad, ay tila muling nabuhayan ng sigla sa pagkakaroon ng isang batang estudyante. Ikaw ang rason kung bakit hindi ko pinakawalan ang simulator ko, Lando. Ani Kap isang araw habang binubuksan ang CPU. Bakit po, Kap? Dahil alam kong may isang araw may batang tulad mo na darating. At hindi ko hahayaang mamatay ang mga natutunan ko. Ikaw ang huling lipad ko, anak. Lumipas ang mga buwan at kahit walang nakakaalam, unti-unting lumalapit si Lando sa kanyang unang tunay na paglipad. Hindi pa sa tunay na eroplano, ngunit sa isip, puso at disiplina, siya ay isa ng piloto. At kahit hindi pa siya nakakatapak sa isang airport terminal, sa tuwing humihip ang hangin sa paligid ng mansyon, parang naririnig ni Lando ang tunog ng makina sa himpapawid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong. Lumilipad na ako, Nay. Hindi pa halata, pero malapit na, malapit na. Ang buwang Disyembre ay laging abala sa mansyon ng mga Velasquez. Sa loob ng compound, sinasabit ang mga palamuti, pinipinturahan ang fountain. At ang mga ilaw ay iniisa-isang sinusubukan sa gabi. Isa itong okasyon na hindi lamang para magdiwang ng Pasko, kundi para ipamalas sa mga bisita ang karangyaan ng pamilya. Ngunit para kay Lando, ang buwan ng Disyembre ay may dala ngayong kakaibang balita. Isang bagay na magpapabago sa ikot ng kanyang mundo. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga pinggan si Aling Marites sa kusina, tinawag siya ng mayordoma ng bahay. Marites, halika nga rito. May sasabihin si Don Alfonso. Agad siyang sumunod. Nag-aalala na baka may pagkakamali na naman siyang nagawa. Sa loob ng sala, naroon si Don Alfonso na may hawak na dokumento at mapagkumbabang nakaupo sa kanyang leather chair. Nasa tabi niya si Doña Leticia na nakakunot ang noo at mukhang ayaw sa pinag-uusapan. Marites, wika ni Don Alfonso. Magkakaroon kami ng business trip patungong Singapore. Magdadala kami ng ilang staff. At dahil isasama ng ibang katulong ang kanilang anak para may magbantay habang nasa biyahe, naisip ko baka gusto mong isama si Lando. Nabitawan ni Marites ang hawak niyang basang trapo. Po, si Lando po, sa Singapore? Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, sasama ang ilang bata kung ayos lang sa iyo.
May crew kami sa eroplano, may mga tauhan, pero baka kailangan ng ekstrang kamay. Pilit ang ngiti ni Doña Leticia. Basta't siguraduhin lang na hindi magiging istorbo ang bata. Ayaw ko ng iskandalo habang nasa biyahe. Hindi po yun istorbo. Mabait po si Lando, agad na sagot ni Marites. Ngunit ang totoo, may kaba siya sa dibdib. Mag-aayos po ako, sir. Salamat po. Nang gabing iyon, tahimik si Aling Marites habang pinapainit ang ginisang munggo. Si Lando naman ay masiglang binabasa ang isa sa kanyang paboritong artikulo tungkol sa isang pilotong nakapaglipad ng eroplano sa gitna ng bagyo. Nay, alam mo bang kapag mataas ang pressure sa taas, kailangang i-adjust ng piloto ang altimeter nila? Hindi agad sumagot si Marites. Sa halip ay tiningnan lamang niya ang anak. Anak, mahina niyang wika. May sasabihin ako. Napatingin si Lando. Isasama ka ni Don Alfonso sa biyahe nila papuntang Singapore. Gusto mo bang sumama? Parang napako sa kinaupuan si Lando. Ang mga mata niya'y unti-unting lumaki. Totoo po ba yan, Nay? Eroplano po? Totoong eroplano? Tumango ang ina. Oo, hindi ko alam kung para saan. Pero baka pagkakataon mo na rin ito. Pero anak, huwag kang makakalimot kung sino ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakahiya natin. At higit sa lahat, mag-ingat ka. Tumango si Lando. Pangako po, Nay, hindi po ako lalampas sa dapat. Pero Nay, napaluha siyang bahagya. Makakasakay na rin po ako sa eroplano. Hindi sa panaginip. Totoo na po ito. Dumating ang araw ng biyahe. Abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bagahe. Si Don Alfonso ay nakasuot ng dark blue na suit, habang si Doña Leticia naman ay may dalang designer handbag at nakasuot ng beige trench coat. Ang mga bata, kabilang na si Lucas, ay may kanya-kanyang iPad at backpack. Si Lando, nakasakay sa van kasama ng ibang katulong, ay bitbit lamang ang isang simpleng backpack na may ilang pirasong damit, isang notebook at ang kanyang lumang magasin ng eroplano. Pagdating sa private hangar, nanlaki ang mga mata ni Lando sa tanawin. Isang malaking white jet na may logo ng Velasquez Group of Companies ang nakapark. Ang mga crew ay naka-uniforme at may isang pilotong babae na nakangiti habang nakikipag-usap sa flight attendant. Ang laki, bulong ni Lando sa sarili. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Lumulutang ang eroplano at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mundo mula sa langit. Hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pangarap na sa wakas, kahit pasimpleng pasahero lang siya sa likod, ay natupad na rin. Sa kalagitnaan ng biyahe, habang tahimik ang lahat at ang ilan ay natutulog, nagtungo siya sa gali upang mag-abot ng tubig sa isang kasamahang staff. Napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto ng cockpit. Dahan-dahan siyang sumilip, parang isang batang tumitingin sa paboritong laruan sa loob ng glass case. Sa loob ay naroroon ang dalawang piloto, ang babae at isang lalaking co-pilot. May hawak silang joystick at nakatutok ang mga mata sa mga screen. Nakita siya ng pilotong babae at ngumiti. Hey, you there! What's your name? Anong nito? Nalando po. Oh, are you with the staff? Opo. Wanna take a peek? Just don't touch anything, okay? Hindi makapaniwala si Lando. Tumango lang siya at marahang pumasok sa loob ng cockpit. Mula sa likod ng mga piloto, nakita niya ang ulap, ang sun rays at ang mga blinking lights ng flight system. Parang panaginip. First time on a plane? Tanong ng piloto. Opo, pero gusto ko tong maging piloto balang araw. Mumiti ang babae. You have the eyes of a flyer. Don't ever stop chasing it. Bumalik si Lando sa likod na tila may bit-bit na bagong tapang. Hindi pa niya alam, ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi lang literal na biyahe sa ibang bansa. Ito na rin ang simula ng isang mas malawak na paglipad patungo sa kinabukasan. At sa mismo eroplano ring ito, ilang oras mula ngayon ay magaganap ang isang insidenteng magbabago sa buhay niyang lubusan. Magaan ang lipad ng eroplano sa unang ilang oras. Ang langit ay maaliwalas. Ang mga ulap ay tila kumot na pinagtulungan habiin ng langit at hangin. Sa loob ng jet, tahimik ang lahat. May ilan sa mga bata ang nakatulog na habang nanonood ng pelikula sa kanilang mga personal screen.
Si Don Alfonso ay nakaupo sa kanyang reclining chair, may hawak na tablet at naka-headset. Si Doña Leticia ay abala sa pagbuklat ng mamahaling magasin. Sa likod, si Lando ay tahimik na inuubos ang natirang biskwit na ibinigay ng isang flight attendant. Nakaupo siya malapit sa likod ng crew galley, nakatitig sa maliit na screen ng safety manual ng eroplano. Binabasa niya ito pa ulit-ulit, tila ba isang estudyanteng nagbabasa ng reviewer bago sa pagsusulit. "Uy, bata," tawag ng isang cabin crew habang inaayos ang cart. "Ikaw ba yung anak ng isa sa mga kasambahay?" "Opo," sagot ni Lando. Mabilis na nag-ayos ng pagkakaupo. "Mahilig ka ba sa eroplano?" "Opo, gusto ko pong maging piloto." Ngumiti ang crew. "Abay, sipagan mo lang. Hindi imposibleng mangyari yan." Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol. Isang mabilis at malakas na pag-ugong ang dumaan sa buong eroplano. Sumunod ang isang alog, mabilis at matalim. Kumalabog ang ilang mga gamit sa overhead compartment. Napasigaw ang isang batang babae sa unahan. Nagsimulang magpanik ang mga pasahero. "Turbulence po. Please remain seated and fasten your seatbelt." Sigaw ng mga cabin crew. Si Lando, bagamat naigilan, ay agad na isinara ang kanyang tray at hinanap ang seatbelt sa upuan kung saan siya nakapwesto. Isa pang matinding alog ang sumunod. Ang mga ilaw sa loob ng eroplano ay kumurap. May narinig silang alarm mula sa cockpit, ngunit agad din itong nawala. Isa sa mga matatandang kasamahan ng pamilya Velasquez ay nagsimulang umiyak. "Diyos ko po, tulungan niyo kami." Bulong ng isa sa mga katulong habang mahigpit ang kapit sa armrest. Ngunit ang mas nakabibigla ay nang biglang may sumigaw mula sa harap. "Si Don Alfonso! Si Don Alfonso!" Nakita ni Lando mula sa kanyang kinaroroonan ang pagtakbo ng isang flight attendant patungo sa business class. Isa pang alalay ang lumapit sa kanya, nanginginig ang boses. Nahihirapan po siya. Mabilis na naglapitan ang mga crew. Isa sa kanila ay may dalang oxygen tank, habang ang isa pa ay may medical kit. May isang lalaking doktor na pasahero ang lumapit at tinulungan ang crew sa pag-assess sa kondisyon ng matanda. "Pulse is weak," bulong ng doktor. "Possible cardiac arrest." May marunong barito ng CPR, tahimik ang paligid. Lahat ay tila natulala, natakot o nag-aalangan. May ilang gustong tumulong, ngunit hindi alam ang gagawin. At doon, isang tinig ang lumabas mula sa likuran. "Marunong po ako." Lahat ay napalingon. Si Lando, nakatayo sa gitna ng aisle, nanginginig man ang tuhod ay tahimik ang mukha. Hindi siya sumigaw, hindi nagmadali, ngunit kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Marunong ka ba talaga?" tanong ng doktor, bahagyang nagdududa. "May nabasa po ako sa libro kung paano po gawin, kaya ko pong subukan." "Desperado na tayo," sagot ng doktor. "Halika, i-compress mo dito. Sundin mo ang count ko." Lumuhod si Lando sa tabi ni Don Alfonso habang tinitingnan ng mga nakapaligid. Ang batang tila hindi nararapat na nandoon. Ngunit sa mga sandaling iyon, siya lang ang kumikilos. 1, 2, 3, push, push, utos ng doktor. Ginamit ni Lando ang buong lakas sa pagkompres sa dibdib ni Don Alfonso. Halos tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Habang ang buong eroplano ay tila huminto sa oras. Habang nag-aalalang nakatingin ang bawat mata, si Lando ay patuloy na nagsusumikap. "Continue, don't stop," sigaw ng doktor. Hanggang sa isang iglap, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Don Alfonso. Nagsimulang maginhawaan ang kanyang paghinga sa tulong ng oxygen mask. "Conscious na siya," sabi ng doktor. "Na-stabilize na, but he needs emergency landing, fast." Nagpalakpakan ng ilan. Ang ilan ay naluha sa ginhawa. Si Doña Leticia ay tila nawala sa sarili. Hawak-hawak ang dibdib. Ang ilang bata ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Yung bata, yung anak ng katulong, siya ang nagligtas kay Don Alfonso? Bulong ng isa sa mga crew. "Hindi ako makapaniwala, ang tatang niya," dagdag pa ng isa. Muling naupo si Lando sa kanyang pwesto. Agod, pawisan at nanlalambot ang katawan. Ngunit hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya sa sahig at parang doon lamang nagsimulang bumalik ang kanyang hininga. Maya-maya, isang flight attendant ang lumapit sa kanya. "Lando, pinapatawag ka ni Don Alfonso. Gusto ka raw makausap." Kinabahan si Lando.
Marahan siyang tumayo at lumakad papinta sa business class. Doon, naka-half recline si Don Alfonso, mahina pero gising na. Nakatingin ito sa kanya. Lando, tinig na halos bulong. "Sir, lumapit ka." Lumapit siya at inilapit ang tenga sa matanda. At doon sa gitna ng himpapawid, sa tahimik na sandali sa loob ng eroplano, ay bumulong si Don Alfonso sa kanya. "Huwag kang aalis sa tabi ko, anak." Parang biglang lumabo ang paligid ni Lando. Nanigas siya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Naramdaman niyang parang umangat ang kanyang kaluluwa. Hindi sa takot, kundi sa dagundong ng isang katotohanang hindi niya inasahan. Sa labas ng bintana ng eroplano, patuloy ang biyahe sa halapahap. Ngunit sa loob ng puso ni Lando, isang pagsabog ng damdamin ang nagsimula. Hindi niya alam kung anong kahulugan ng mga salitang hiyon, ngunit alam niyang mula sa araw na ito, hindi na siya basta-bastang bata lang na anak ng katulong. May lihim na nagising sa hangin, at kasabay ng paglipad ng eroplano ay ang pagsisimula ng isa pang mas malalim na paglalakbay. Hindi pa rin makagalaw si Lando. Ang mamasalitang narinig niya mula kay Don Alfonso ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Huwag kang aalis sa tabi ko, anak." Parang may kung anong pader sa kanyang mundo ang biglang gumuho. Isang pader na siyang humati sa kanya at sa mga nasa taas. Sa mga tulad ni Don Alfonso, ni Doña Leticia at ni Lucas. Nakahawak pa rin sa sandalan si Lando habang nakayuko sa tabi ng upuan ni Don Alfonso. Dahan-dahang tiningnan siya ng matanda. Malamlam ang mga mata, ngunit puno ng emosyon. "Anak," muling sambit ni Don Alfonso, mas mahina na ngayon ang tinig. "Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagsalita." "Sir, ano po yung ibig niyong sabihin?" tanong ni Lando. Pilit na sinusupil ang panginginig ng kanyang boses. Ngunit bago pa makasagot si Don Alfonso, lumapit ang isang flight attendant. "Sir Alfonso, kailangan niyo pong magpahinga. Bababa po tayo sa emergency landing site sa Kuala Lumpur sa loob ng 45 minutes. Tumango ang matanda at muling pumikit. Bago tuluyang isara ang kanyang mga mata, hinawakan nito ang kamay ni Lando at mariing pinisil. Isang pisil na tila nagsasabing, "Totoo ito." Tahimik na bumalik si Lando sa kanyang pwesto sa likod. Ang buong katawan niya ay tila na manhid. Ang dami niyang gustong itanong, gustong tuklasin. Hindi niya alam kung iiyak siya, matatakot o matutuwa. Ang lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Pagkalapag nila sa Kuala Lumpur, dinala agad si Don Alfonso sa ospital. Naiwan ang buong grupo sa isang hotel malapit sa airport habang inaayos ang susunod na flight. Si Lando ay pansamantalang pinatuloy sa silid ng mga kasambahay, ngunit tila wala siya sa sarili. Ilang beses siyang tinanong ni Aling Marites kung ayos lang siya, ngunit hindi siya makapagsalita ng maayos. "Lando," tanong ng ina habang pinupunasan ang pawis niya, "may sinabi ba si Sir Alfonso sa'yo? Kanina sa eroplano?" Saglit siyang tumahimik. Tiningnan niya ang ina, ngunit hindi agad sumagot. "Wala naman po, Nay. Sinabi lang po niya, salamat daw." Tugon niya, pilit ang ngiti. Ayaw pa niyang itanong sa ina ang gumugulo sa kanyang isip. Ngunit sa mamasusunod na araw, habang nanatili sila sa Kuala Lumpur, unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang kilos ni Doña Leticia. Sa ospital, habang nagbabantay sa asawa, napansin ni Lando ang panlalalim ng mga mata ni Doña Leticia. Hindi ito tumitingin sa kanya ng diretso. Laging iwas tingin, laging matalim ang mga sagot kapag siya ay naroroon. "Bakit po parang galit si Doña sa akin?" tanong ni Lando minsan kay Aling Marites. "Hayaan mo na yun, anak. Ganyan talaga yun. Matadal na siyang ganyan," sagot ng ina. Pero hindi yun ang buong katotohanan at naramdaman yun ni Lando. Isang gabi, habang pinagsisilbihan nila ang hapunan sa hospital suite, narinig ni Lando ang pag-uusap ng mga tauhan ng pamilya. Nasa labas siya ng pintuan. May dalang tray ng pagkain para sa nurse. Nang mapadaan siya sa usapan ng dalawang staff sa likod ng hallway. "Narinig mo ba yung bulong ni Don Alfonso kay Lando?" tanong ng isa. "Oo, anak daw niya raw yun. Grabe, hindi ko inasahan. Kaya pala parang espesyal yan si Lando. Naku, baka magulo ang pamilya niyan. Si Doña Leticia pa. Malalaman mo yan, lalabanan niya yon." Lalong lumalim ang pagkalito ni Lando. Ngunit ang damdamin ng kaba ay unti-unting napalitan ng paghuhula.
Totoo kaya ang narinig niya? Totoo kaya ang matagal na niyang kutob na may mas malalim pa sa pagitan nila ni Don Alfonso? Nang bumalik sila sa Maynila pagkatapos ng 3 araw, tila wala nang gustong pag-usapan pa ang mga may-ari ng mansyon tungkol sa nangyari. Hindi rin nagtanong si Lando, ngunit sa kanyang puso, nag-iba na ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. Hindi na siya ang batang tahimik na nagtatago ng gunting-gunting larawan ng eroplano sa ilalim ng kutson. Hindi na siya basta tauhan. May isang bahagi sa kanya na nagsimulang maniwala na baka nga, totoo ang sinabi ni Don Alfonso. Isang gabi, habang naglalaba sa likod ng kusina si Aling Marites, nilapitan siya ni Lando. Nay, mahina niyan sabi, matagal niyo na po bang kilala si Don Alfonso? Bakit mo na itanong? Wala lang po. Naisip ko lang po kasi, mabait naman po siya, diba? Kahit hindi masyadong nagsasalita. Napahinto ang ina. Tumitig sa sabon sa kanyang mga kamay. Matagal bago nagsalita. Matagal na naming kilala ang isa't isa. Bata pa lang ako, dito na ako sa mansyon. Siya naman, galing sa ibang bansa. Nung una, hindi kami magkakilala. Pero, nagkakilala kami. Lando, may mga tanong kang gusto mong itanong. Sadlit na tumahimik si Lando. Wala pa po, Nay. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga hindi mabigkas na salita. Kinabukasan, habang nagwawali siya sa hardin, dumaan si Lucas. May hawak itong bagong laruan mula sa Amerika. Isang remote control helicopter. Uy, Lando, sigaw nito. Balita ko ikaw daw ang hero sa eroplano. Ha? Anak ng katulong, naging bigla ang bayani. Tumawa si Lucas ng malakas. Hindi nagsalita si Lando. Tiningnan lamang niya ito, hindi na tulad ng dati na may kaba o galit sa dibdib. Sa halip, para bang napagtanto niyang wala ng kapangyarihan ang mga salitang iyon sa kanya. Dahil alam niyang may alam siyang lihim. Isang lihim na maaaring mag-iba ng lahat. Pagbalik niya sa kanilang maliit na silid, binuksan niya ang lumang karton sa ilalim ng lababo. Kinuha niya ang larawan ng lumang jet na dati iniiyakan lang niya sa pangarap. Ngayon, habang hawak niya ito, pumikit siya at bumulong. Kung totoo man ang lahat ng ito, hindi na ako babalik sa dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lando na may pinanggagalingang lakas ang kanyang mga pangarap at hindi ito nanggagaling sa galit, kundi sa pag-unawa na baka nga kabilang siya sa langit, hindi lang sa lupa. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang bumalik sila mula sa Singapore, tila nanumbalik na muli sa dating ayos ang paligid ng mansyon. Pero sa loob ng mga dingding nito, tahimik na gumagalaw ang mga pagbabago. Mga pagbabagong hindi basta nakikita, ngunit damang-dama sa kilos ng mga tao, lalo na kay Don Alfonso. Tuwing umaga, habang nakaupo si Don Alfonso sa veranda para magtape, mapapansing laging sinusulyapan nito ang direksyon ng hardin, kung saan madalas naroon si Lando. Hindi na ito ang simpleng titig ng isang amo sa anak ng katulong, kundi tila tanaw ng isang ama na pinagmamasdan ang lumalaking anak na hindi niya kailanman nagabayan. Marites, tawag ni Don Alfonso isang araw habang tinimplahan siya ng kape ng ina ni Lando. Opo, sir. Si Lando, anong balita sa eskwela niya? Saglit na napatingin si Aling Marites, halatang nagulat. Ah, sir, hindi pa po siya pumapasok. Naputol po kasi yung pag-aaral niya nung pandemya. Tapos, hindi ko na rin po na ipagpatuloy dahil sa gastos. Pero matiyaga naman po siyang nag-aaral sa sarili. Marunong na po siyang magbasa ng Ingles. At halos kabisado niya na po ang laman ng mga lumang encyclopedia sa bodega. Tumango si Don Alfonso, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang sinimsim ang kape at muling tumingin sa hardin. Sa kabilang banda, si Doña Leticia ay tila hindi mapakali sa mga araw na lumilipas. Mas naging mainitin ang ulo, mas mabilis mapikon sa kahit maliliit na bagay. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, napabagsak nitong kanyang kutsara sa mesa. Hindi na ako mapalagay, mariing sabi niya kay Don Alfonso. Bakit? Maikling tanong ng asawa, bagaman halatang alam na niyang patutunguhan. Yung bata, si Lando, bakit tila palagi siyang nandyan? Palagi kang nakatingin sa kanya? At yung sinabi mo raw sa eroplano, Alfonso, wag mong sabihing sinabi mo na sa kanya. Wala pa akong pinagtatapat, malamig na sagot ng lalaki. Pero may karapatan siyang malaman. Karapatan?
Karapatan? Hindi mo ba naaalala kung paano mo ako pinilit na manatili sa pamilyang ito? Hindi mo ba naaalala kung paanong halos masira ang pangalan mo noon nang halos mabunyag ang eskandalo niyo ni Marites? Tahimik si Don Alfonso. Ngunit ang malamig niyang titig ay hindi na nagtatago ng guilt. Sa halip, parang tanggap na niya ang lahat. Na ang nakaraan, gaano man ito kahirap, ay hindi na maitatago pa. Samantala, si Lando naman ay patuloy na naguguluhan. Lalo siyang naging mapagmasid. Bawat kilos ng mga tao sa mansyon, bawat bulungan, bawat sulyap, pinagmamasdan niya. At habang ginagawa niya ito, mas lalo niyang nararamdaman na may mga tanong na hindi na niya kayang hibiin sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga kortina sa library ng mansyon, bigla niyang narinig ang tunog ng lumang record player. Doon niya naaninag si Don Alfonso na nakaupo mag-isa habang tumutugtog ang isang lumang kundiman. Halika Lando, yaya ng matanda. Upo ka rito. Lumapit siya, tahimik pero may halong kaba. Alam mo ba itong kantang to? Tanong ng matanda. Hindi po sir, pero maganda po ang tunog. Paborito ito ng mama mo, si Marites. Noong araw, palagi niya itong kinakanta habang nagwawalis sa patio. Nabigla si Lando. Hindi pa niya naririnig ang ganitong tono mula sa matanda noon. Malambing, tila may bahid ng panghihinayang. Sir, mahina niyang tanong, kayo po ba talaga ang? Naputol ang kanyang tanong nang biglang dumating si Doña Leticia sa pintuan ng silid. Nakita niyang nagkatabi ang dalawa. Lando, malamig na tinig ng matanda. Bakit ka nandito? Ako po'y inaya lang ni Sir Alfonso. Maraming dapat gawing sa kusina. Umalis ka na, mariing utos ni Doña Leticia. Tumango si Lando at agad na tumayo. Pero habang palabas na siya, bigla siyang napahinto nang marinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa. Hindi mo pa rin kayang sabihin sa kanya? Tanong ni Leticia. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanya. Sa batang buong buhay ay pinilit maging maliit kahit likas siyang malaki. At oras na, Leticia. Hindi na ito panahon ng pagtatago. Pagtarinig nito, mabilis siyang lumakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit alam niyang kailangan niyang huminga. Kinabukasan, tila lalong naging malamig ang trato ni Doña Leticia kay Lando. Pinagbawalan siyang pumasok sa beranda, ipinagtabuyan mula sa garahe, at pinaalalahanang wag nang lalapit sa mga bisita ng pamilya. Isang beses, nahuli niya si Lucas na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Akin ang lahat ng to, mariing sabi ni Lucas. Hindi ka pwedeng pumalit. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging isa sa amin. Hindi sumagot si Lando. Ngunit sa puso niya, hindi na niya hinahanap ang pagtanggap ng iba. Ang hinahanap niya ngayon ay ang katotohanan at ang kanyang sariling lugar sa mundo. Sa gabing iyon, nilapitan siya ni Aling Marites habang siya'y naglilinis ng mga pinagkainan sa kusina. Anak, mahinang tinig ng ina. Halika muna rito. May kailangan akong sabihin. Naupo silang dalawa sa lumang bangko sa gilid ng likod bahay. May buwan sa langit at malamig ang simoy ng hangin. Lando, wika ni Marites. Tama ang kutob mo. Si Don Alfonso, siya ang ama mo. Parang tumigil ang mundo ni Lando. Hindi niya alam kung iiyak siya, tatawa o mananatiling tahimik. Ngunit ang lahat ng tanong, saglit na nabigyan ng sagot. Matagal na anak, noon pa. Mahal niya ako noon, pero hindi kami pwedeng maging kami. Dahil sa pangalan nila, sa yaman nila, at ikaw ang bunga ng pag-ibig na pinilit itago ng mundo. Tahimik si Lando, ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang naging malinaw. Ang lahat ng ito ay hindi na simpleng kwento ng isang batang nangangarap. Isa na itong kwento ng isang batang dapat magpasya kung paano niya dadalhin ang katotohanang magpapabago sa kanyang pagkatao. Mula noong gabing ipinagtapat ni Aling Marites ang katotohanan, tuluyan nang nagbago ang pananaw ni Lando sa buong mundo sa paligid niya. Ang manasilid ng mansyon na dati tila napakataas at hindi niya marating, ay ngayon ay tila nagkaroon ng ibang kulay. Kulay ng kasinungalingan, ng katahimikan at ng mga lihim na pilit itinago ng panahon.
Ngunit kahit gaano pa kalalim ang katotohanan iyon, hindi pa rin ito naging sapat na dahilan para magbago ang tingin ng iba sa kanya. Sa halip, tila lalo siyang naging target ng paghamak at pangmamaliit. Isang linggo matapos ang pag-amin ng ina, habang abala si Lando sa pag-aayos ng mga puting pinggan sa dining area para sa isang pagdiriwang ng pamilya Velasquez, lumapit si Lucas, suot ang kanyang mamahaling blazer at dala-dala ang bagong cellphone na binili sa Singapore. "Oh, anak ng katulong," tawag nito habang may nakakalukong ngiti sa labi. "Kamusta naman ang pagiging anak daw ng daddy ko?" Napalingon ang ibang kasambahay, ngunit walang nanahas na magsalita. Alam nilang kapag si Lucas na ang nagsimula, walang ibang makakapigil. Siguro akala mo, pag nakita mo sa pelikula na biglang mayaman ang anak ng kasambahay, ikaw na yun, no? Sorry, Lando. Sa totoong buhay, hindi basta-basta natutupad ang pantasya mo. Tiningnan ni Lando si Lucas. Walang bakas ng galit sa mata, ngunit matatag ang tinig ng sumagot. "Hindi ko kailanman pinangarap na palitan ka, Lucas. Hindi ko rin kailangan ng pangalan para maging totoo ang pagkatao ko." "Talaga lang ha?" sabat ni Lucas. Bakit ka pa nagpapakita sa harap ni Dad? Parang sinasadya mo, no? Parang inaangkin mo na yung atensyon niya na, samantalang ikaw naman, tae ka lang sa talampakan ng pamilya namin." Napatahimik ang paligid. Tumigil sa paglalakad ang isa sa mga driver. Napatigil ang mga hardinero sa pag-aayos ng bulaklak sa may pintuan. Si Don Alfonso, na naglalakad palabas mula sa opisina, ay nasaksihan ang huling linya ng sinabi ni Lucas. "Lucas," mariing tawag ni Don Alfonso, "anong pinagsasabi mo diyan?" "Dad, tinuturo ko lang sa kanya ang lugar niya. Baka kasi nakakalimutan na niya kung saan siya nanggaling." Lumapit si Don Alfonso, tinitigan ang anak. "At ikaw, Lucas, alam mo ba kung saan ka patungo? Kapag ganyan ang puso mo, hindi mo kailangang apakan ng iba para lang manatili sa taas. Dahil ang tunay na mataas, marunong yumuko kapag kailangan." Hindi nakaimik si Lucas. Tumalikod ito at padabog na pumasok sa loob ng bahay. Lumapit si Don Alfonso kay Lando. "Asensya ka na sa kanya. Bata pa. Hindi pa alam ang buong kwento." "Wala pong problema, sir," sagot ni Lando. "Sanay na po ako." Ngunit sa puso niya, hindi na siya ganoon kahina. Ang dating Lando na tahimik lang sa sulok, na tinatawanan at tinatapakan, ay unti-unti nang tumitindig para sa sarili. Isang hapon, pinatawag ni Don Alfonso si Lando sa opisina nito sa loob ng mansyon. "Narinig kong mahilig ka pa rin sa eroplano?" Bungad ng matanda habang nagsusulat sa desk. "Opo, sir. Hanggang ngayon po." "Kumusta naman ang pag-aaral mo?" "Hindi pa rin po ako nakakabalik sa eskwela. Pero tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagbabasa. Tinuturuan pa rin po ako ni Kap Jaime tuwing linggo." Tumango si Don Alfonso. "May iniabot itong envelope. Ito, tanggapin mo. Application form para sa isang scholarship program. Hindi sa akin galing yan. Sa isang kaibigan kong may-ari ng private aviation school sa Pampanga. Kung mapasa mo ang screening, buong 4 na taon, sagot nila." Hindi makapaniwala si Lando. Kinuha niya ang envelope, nanginginig ang kamay. Pero sir, wala nang pero-pero. Ang tanong lang, handa ka ba? Kaya mo bang harapin ang mas malawak na mundo? Hindi lang yang loob ng bakuran natin?" "Handa po ako," sagot niya, diretsyong tumitig sa mata ng matanda. Tumango si Don Alfonso. "Maghanda ka na, umpisa pa lang ito." Samantala, sa loob ng bahay, lalong naging mapait ang pakikitungo ni Doña Leticia kay Lando at maging kay Marites. Tuwing makikita sila, laging may kasunod na pang-uuyam. "Mabuti pa, mag-empake na tayo bago pa tuluyang magkagulo ang pamilya ko," ani ng Donya isang gabi habang sinasaway si Marites na nag-aayos ng mesa. "Hindi po ako umaasa ng kahit ano, ma'am. Trabaho lang po ang ipinunta ko rito," sagot ni Marites, ngunit kita sa mukha niya ang hinagpis. Ang anak mo, hindi mo mapigil, pa-victim effect pa." Baka akala niya pag nakuha niya rang sempatya ng asawa ko, ayos na ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na natinag si Lando. Pinagtuunan niya ng pansin ang preparasyon para sa pagsusulit. Lalo niyang pinag-aralan ang mga terminolohiyang teknikal sa aviation. Bumalik siya sa flight simulator ni Kap Jaime.
Bawat hapon ay pinupuno niya ng practice, disiplina at pag-asa. Lumapit si Mang Ruel isang araw habang nag-iensayo siya. Lando, wag mong hayaang sirain ka ng galit. Gamitin mo yang sakit bilang gasolina. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Salamat po Mang Ruel, hindi po ako susuko. Dumating ang araw ng pagsusulit sa scholarship program. Bihis ng simpleng polo at pantalon, dumating si Lando sa tanggapan ng aviation school. Lahat ng aplikante ay formal, halos galing sa international schools. Siya lang ang mukhang probinsyano. Ngunit hindi siya natinag. Sa isip niya, ang eroplano ay hindi tumitingin sa itsura ng piloto. Ang mahalaga ay ang galing, ang tapang at ang puso. Matapos ang ilang oras ng pagsusulit at panel interview, pauwi na siya. Hawak pa rin ang lumang magasin ng eroplano sa kanyang bag. Hindi pa tapos ang laban, ngunit isang malaking hakbang na ang kanyang nagawa. Pagdating sa mansyon, isang liham ang iniabot ng driver sa kanya. Para daw sa'yo, galing sa aviation school, sabi ng driver. Binuksan ito ni Lando, dahan-dahan, at doon nabasa niya ang unang linya. Congratulations, Mr. Lando M. Santos. You are officially one of the 2025 Veltra Aviation Scholars. Napahawak siya sa dibdib. Isang mainit na luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Isang luha ng tagumpay, hindi ng pighati. Salamat Panginoon. Salamat sa bawat sakit, bawat kahihiyan. Ngayon alam ko na. Hindi ako kailangang lumuhod para kilalanin. Kailangan ko lang tumindig para makalipad. Ang balita tungkol sa pagkakapasok ni Lando bilang scholar sa Veltra Aviation School ay hindi lamang nagdala ng tuwa sa kanyang ina at mga kasamahan sa mansyon, kundi naging mitsari ng tahimik ngunit mabigat na alingasnas sa loob ng buong tahanan ng mga Velasquez. Para sa iilan, ito'y isang pagpapala. Para sa ilan naman, lalo na kay Doña Leticia at Lucas, ito'y isang banta. Pinaaral mo pa talaga ang batang yon sa isang eksklusibong eskwelahan. Mariing tanong ni Doña Leticia kay Don Alfonso habang hawak ang tasa ng tsaa sa veranda. Hindi ako ang nagpaaral, siya ang nagsikap. Isang scholarship ang nagbigay sa kanya ng oportunidad at hindi ko ito hahadlangan. Alfonso, wag mong sabihing balak mong ituloy pa ang kabaliwan mo. Hindi mo ba naiisip ang magiging epekto nito sa pangalan ng pamilya natin? Tinitigan siya ng matanda. Hindi ito sumagot kaagad. Sa halip, dahan-dahan nitong inilapag ang hawak na baso at tahimik na tumayo. Ang tunay na pangalan ng pamilya, aniya, ay hindi nasisira sa pagbibigay ng katarungan. Nasisira ito sa pagkakait ng katotohanan. Sa mga sumunod na linggo, inihanda ni Lando ang sarili para sa kanyang panibagong paglalakbay. Sa edad na 12, handa na siyang mamuhay sa isang boarding school sa Pampanga, kung saan nakabase ang Veltra. Isa itong modernong institusyong may sariling mini runway, flight simulators at international instructors. Bihira lamang sa mga tulad ni Lando ang nakakapagsimula ng ganoon kabata. Bago siya umalis, nilapitan niya ang kanyang ina na abalang naglalaban ng kumot sa gilid ng laundry area. Nay, napalingon si Marites at agad nilapitan ang anak. Pinunasan ang basang kamay sa kanyang palda. O anak, may kailangan ka ba? Paalis na po ako bukas. Tumango ang ina. Oo nga, nakaprepara na yung mga gamit mo. Naiayos ko na rin yung damit mo na isusuot. Nay, hinawakan ni Lando ang kamay ng ina. Magiging mabait po ako ron. Mag-aaral po ako ng mabuti. Magpapakabuti. Pero ano anak? Pag naging piloto na po ako, ikaw ang una kong isasakay. Napaluha si Marites. Hindi siya nagsalita. Sa halip, mahigpit niyang niyakap ang anak na para bang ayaw niya itong pakawalan. Dumating ang araw ng pag-alis. Hindi man nagpaalam si Don Alfonso ng personal. Ipinadala nito ang kanyang sariling driver upang ihatid si Lando sa paaralan. Tahimik lamang ang biyahe. Habang palayo sila sa Maynila, hindi mapigil ni Lando ang mapatingin sa labas. Sa mga ulap, sa mga bundok, sa mga eroplano sa himpapawid. Parang panaginip pa rin ang lahat. Sa Veltra Aviation School, mabilis siyang namukod tangi. Sa kabila ng kanyang katahimikan, napansin agad ng mga instructor ang kanyang disiplina at galing sa theory at simulator-based flying. Si Lando ang pinakabata sa batch, ngunit hindi siya nagpapahuli. Pinag-aaralan niya,
Hindi lamang ang basic navigation at control systems, kundi pati na rin ang weather patterns, mechanical systems, at history ng aviation. Minsang tinanong siya ng isang senior instructor, "Lando, anong dahilan mo kung bakit mo gustong maging piloto?" Sumagot siya, diretso ang tingin. "Gusto kong makalaya. Gusto kong lumipad hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa nanay kong buong buhay ay ikinulong ng sistema." Hindi siya nakakatanggap ng sulat mula kay Don Alfonso, ngunit paminsan-minsan ay may ipinadadalang aklat tungkol sa aviation na may simpleng sulat, "Pagpatuloy mo." Ni hindi ito pinipirmahan ng buong pangalan, ngunit alam ni Lando kung sino ito. 2 taon ang lumipas. Nagbago ang tindig ni Lando. Mas tumangkad, mas matatag ang pananalita, mas malalim ang kaalaman. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi niya nakalimutang bumalik sa mansyon isang Sabado ng Disyembre upang sorpresahin ang kanyang ina. Habang pababa siya ng kotse ng Veltra na naghatid sa kanya, lumingalinga siya sa paligid. Pareho pa rin ang bakod. Pareho pa rin ang fountain. Ngunit ang katahimikan ng bakuran ay tila mas mabigat ngayon. Pagpasok niya sa back entrance, nakita niya ang ilang kasambahay. Napatingin sila sa kanya, tila hindi agad siya nakilala. Si Lando ba yan?" Tanong ng isa. Mumiti siya, "Ako nga po, Ate Nida." Mabilis na lumapit ang isa pa. "Ang laki mo na." "Ay, si Marites, nandyan siya sa kusina." Tumakbo siya papunta sa kusina. Nandoon ang kanyang ina, nagsasala ng bigas. "Nay," tawag niya. Napalingon si Marites at para bang hindi siya agad nakapaniwala. Agad na tumayo at niyakap ang anak. "Anak, Diyos ko, ang laki mo na, di kita nakilala agad." "Nay, tinutuo ko po yung pangako ko. Nasa aviation school na ako. Papasok na sa senior cadet training." "Salamat anak, salamat." Habang yakap pa rin siya ng ina, biglang sumulpot si Doña Leticia sa pintuan. "Bumalik ka pala." Agad silang naghiwalay ni Marites. Initigan ni Lando si Doña Leticia. Hindi na siya bata ngayon. Hindi na siya tumitingala lang. Ngayon, kaya na niyang tumingin sa mata ng taong minsan ay nagpababa sa kanya. "Opo, bumisita lang po sa nanay ko." Tumango si Doña Leticia. "Ayos, mabuti naman, hanggang bisita ka lang sana." Hindi na sumagot si Lando. Tumango lamang siya at muling hinarap ang ina. "Magpapahinga muna ako, Nay. Tapos aalis din ako mamaya, may babalikan pa ako." Ngunit bago siya umalis, dumaan siya sa veranda. At doon, sa lumang upuang kahoy, ay naroon si Don Alfonso. Mas payat na ito, mas halatang mahina. Nakaupo sa lilim, may hawak na librong hindi binubuklat. "Sir," bati ni Lando. Tumingin si Don Alfonso. Ngumiti. "Lando, binata ka na. Tuloy ka." Umupo si Lando sa tabi nito. Walang nagsalita ng ilang sandali. Hanggang sa marahang nagsalita si Don Alfonso. "Bumalik ka." "Opo. Salamat. Wala pong anuman." Humugot ng malalim na hininga ang matanda. "Lando, anak, alam kong hindi ko na kayang bawiin ang lahat ng pagkukulang. Pero habang may oras pa, hayaan mong maituwid ko kahit konti. Pagkatapos ng training mo, gusto kitang suportahan hanggang sa lumipad ka." Tahimik na ngumiti si Lando. Tumingin sa langit. "Malapit na po akong lumipad, sir. At salamat sa pagsuporta kahit huli na." At sa araw na yon, kahit walang purmala pagkilala, sapat na kay Lando ang presensya ng ama. Dahil ang tunay na pagbalik ay hindi laging may kasamang salubong. Minsan, sapat na ang tahimik na pag-amin. Sa paglipas ng 1 taon sa Veltra Aviation School, lalong sumikat ang pangalan ni Lando. Hindi dahil sa kanyang apelido, dahil wala siyang ginamit na apelido ng ama, kundi dahil sa sarili niyang galing, tiyaga at disiplina. Siya ang naging pinakabatang cadet na natutong magmaneho ng light aircraft sa solo flight. At nang sumapit ang graduation ng Junior Aviation Program, inirekomenda siya para sa International Pilot Training sa Amerika. Hindi niya ito inaasahan. Ang tanging balak niya noon ay makapagtrabaho agad at makapagsimulang suportahan ang kanyang ina. Ngunit isang tawag mula sa Veltra Foundation ang nagbago ng lahat. "Mr. Santos, napili kang isa sa 3 scholarship grantees para sa pilot training sa California. Full tuition, lodging at allowance ang saklaw. Umalis ka sa loob ng 1 buwan." Nanlaki ang mga mata ni Lando habang hawak ang cellphone. "Opo ma'am, maraming salamat po."
Maraming salamat po. Mabilis siyang nagtungo sa kanilang dating inuupahang barong-barong na ngayon inayos na ni Don Alfonso at ginawang maaliwalas na bahay para kay Aling Marites. Nang makita siya ng ina, agad niya itong niyakap. Nay! Nay! Pumasa po ako, papunta na po akong Amerika. Hindi agad nakapagsalita si Marites. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang maigpit na niyayakap ang anak. Salamat anak, salamat at hindi mo ako pinahiya. Hindi kita po nag-aral sa private school, pero ngayon, mas mataas pa ang narating mo. Hindi po ito tungkol sa taas, Nay. Tungkol po ito sa pag-angat nating dalawa. Bago siya lumipad patungong Amerika, muling tinawagan siya ni Don Alfonso at inanyayahang dumalo sa isang charity gala ng Velasquez Group. Isa ito sa pinakamalalaking event ng taon at lahat ng kilalang pangalan sa industriya ng negosyo, politika at philanthropy ay naroroon. Dumating si Lando, suot ang simpleng navy blue blazer at itim na slacks. Hindi man marangya ang kanyang porma, taglay niya ang tindig ng isang taong may dignidad at determinasyon. Pagpasok niya sa Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, sinalubong siya ng malalakas na ilaw, musika ng classical ensemble, at mga taong nagsisiksikan upang makipagkamay kay Don Alfonso. Ngunit nang pimasok si Lando, agad siyang namataan ng matanda. Lando! Masiglang tawag ni Don Alfonso. Hawak ang wine glass sa isang kamay. Halika, anak! Lumapit ka rito. Napatingin ang ilan sa paligid. Ang iba ay nagtaka, ang iba naman ay nakangiting nagbubulungan. Siya ba yun? Yung batang tumulong sa eroplano noon? Parang siya nga, Lando daw ang pangalan. Akala ko anak ng kasambahay? Bakit tinawag ni Don Alfonso na anak? Tiningnan ni Lando si Don Alfonso. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Ladies and gentlemen, sabi ng matanda, tinaas ang wine glass. I want you to meet someone very special to me. Lando Santos, soon to be Captain Lando Santos. A young man who will someday fly higher than any of us in this room. Nagpalakpakan ang ilan, habang ang iba ay natigilan. Sa kabila ng entablado, nakatayo si Doña Leticia, nakakunot ang noo at halatang hindi masaya. Matapos ang event, lumapit si Don Alfonso kay Lando sa isang sulok. Ayos ba ang gabi mo? Tanong nito. Opo sir, medyo nakakapanibago po. Pero salamat po sa imbitasyon. Tama na ang sir. Kung kaya mong tanggapin, ituring mo na akong ama. Kahit ngayon lang. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang ilalagi ko sa mundo, Lando. Pero kung may isa akong pagkakamaling gusto kong itama, yun ay ang pagkakait sa iyo ng pagkilala. Hindi agad sumagot si Lando, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, may katahimikang nagsalita sa pagitan nila. At doon, marahan siyang tumango. Salamat po pa. Sa araw ng kanyang pag-alis patungong Amerika, dumating si Don Alfonso at Aling Marites sa airport para ihatid siya. Sa kamay ni Lando ay isang maliit na sobre na ibinigay ng ama. Basahin mo na lang yan sa eroplano, anang matanda. Sa loob ng eroplanong sumasakay patungong Los Angeles, muling tiningala ni Lando ang langit. Katabi niya sa upuan ang sobre. Nang binuksan niya ito, naroon ang isang sulat na isinulat kamay. Lando, hindi ako naging ama sa iyo sa paraan na dapat sana ay nagawa ko. Pero kung may natitira pa akong pagkakataon, gusto kong itama ang lahat. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng sarili mong pagpupunyagi. Wala akong karapatan ditong angkinin ang kredito. Pero kung sakaling dumating ang araw na may tanong ka pa o kailangan mo ng direksyon, hanapin mo ako. At kung wala na ako, hanapin mo ang sarili mo. Dahil ikaw ang sarili kong hindi ko kailanman pinangarap. Pero ikaw ang anak na hindi ko kayang ipagkait. Alfonso. Pagkabasa niya nito, pinikit ni Lando ang kanyang mga mata. Napaluha siya, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito'y luha ng pagpapatawad. Sa Amerika, naging mas mahigpit ang training. Iba ang disiplina, iba ang kultura. Marami sa mga estudyante roon ay galing sa mga elite family ng Europa, Asia at Middle East. Si Lando lang ang galing sa isang mumunting baryo ng Maynila. Ngunit hindi siya nagpatalo. Bago pa man sumapit ang kanyang ikalawang buwan sa training, nakilala siya bilang the prodigy from the Philippines. Ang kanyang galing sa manual control,
instinct sa emergency procedures, at composure sa high-altitude simulation drills ay umani ng papuri. Ngunit may isang insidente ng halos crash na muntik nang sumira sa lahat. Isang training session sa isang high crosswind maneuver ang nauwi sa pagkaka-flat spin ng eroplano. Hindi agad siya nakariyat. Na-paralyze siya sa harap ng mga screen. Pero bago pa siya sumuko, naalala niya ang mukha ni Marites. Pagod, pawisan, pero laging nakangiti sa kanya. Naalala niya ang tinig ni Don Alfonso, mahinahon, mapagkumbaba, pero totoo. Doon siya muling kumapit sa manibela. Sa huling araw ng training, tinawag siya ng kanilang head instructor, Cadet Santos. Your scores are exemplary, with distinction. You will graduate as one of the youngest certified commercial pilots in this program. Gumiti siya, hindi para sa sarili, kundi para sa ina, sa ama, at sa lahat ng taong naniwalang kahit isang anak ng kasambahay ay kayang sumayad sa ulap at lagpasan ang hangganan ng tadhana. At sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi siya babalik bilang utusan, hindi bilang tagalinis ng mesa, kundi bilang piloto. May sariling dangal, sariling kwento at sariling pangalan. Lumapag si Lando sa Ninoy Aquino International Airport sa isang maagang umaga ng Disyembre. May dalang 2 bag lamang. Isa para sa kanyang mga gamit at flight documents at isa para sa mga pasalubong na matagal niyang inipon para sa kanyang ina. Suot niya ang kanyang Veltra flight uniform. May nakaburda sa dibdib ang pangalan niyang Santos at sa ilalim nito ang insignia ng kanyang pagkakatapos sa International Flight Academy. Tahimik siyang naglakad palabas ng terminal habang pinagmamasdan ng iilan ang kanyang tindig. Isang binatang maamo ang mukha, ngunit may matatag na lakad, parang sundalong galing sa digmaan ng sarili niyang kabataan. Sa gitna ng ingay ng arrival area, isang tinig ang agad niyang nakilala. Lando! Nilingon niya ang pinanggalingan ng tinig at nakita si Aling Marites, naka-blue na blouse at palda, may hawak na maliit na bouquet ng sampagita at rosas. Mabilis siyang nilapitan ni Lando at niyakap ng mahigpit ang ina. Nay! Bulong niya habang nakapikit. Nandito na po ako. Anak, Diyos ko, ang laki mo na. Parang hindi ikaw yung inaalalayan kung magbitbit ng balde noon. Sabi ni Marites, natatawa habang pinapahid ang luha sa mata. Hindi pa po ito ang huli, Nay. Umpisa pa lang po ito. Sa sumunod na linggo, si Lando ay namalagi sa Maynila habang hinihintay ang assignment ng Veltra para sa kanyang unang official flight bilang commercial pilot. Habang naghihintay, sinadya niya si Cap Jaime, ang matandang nagturo sa kanya ng flight simulator sa umpisa ng kanyang paglalakbay. Cap, lumingon si Jaime mula sa kanyang duyan. Lando? Halos mapaiyak ang matanda nang makita ang binatang lumapit sa kanya, suot ang uniforme ng isang tunay na piloto. Cap, natupad na po, masiglang balita ni Lando. Ako na po yung batang pinangarap niyo noong araw. Ako na po ang lumilipad. Napaluha si Cap Jaime. Salamat anak, salamat at hindi mo sinayang ang oras ko at ang huling panasa ko. Nang dumating ang tawag mula sa Veltra, inabisuhan siyang isa siya sa mga mapipiling piloto para sa isang VIP flight papuntang Japan. Hindi niya alam ang listahan ng mga pasahero, ngunit dahil ito ay classified VIP charter, malamang ay kabilang ang mga kilalang negosyante, politiko at ilang miyembro ng business elite. Sa araw ng flight, maaga siyang dumating sa hangar. Ininspeksyon niya ang eroplano, sinuri ang fuel levels at kinausap ang cabin crew. Hindi siya makapaniwala na ang eroplano na dating tanaw niya mula sa lupa, ngayon ay siya na ang magpapalipad. Pag-akyat ng mga pasahero, abala ang mga flight attendant sa pag-aasikaso sa business class section. Habang sinusulyapan ni Lando ang mga pumapasok, may isang pamilyar na mukha siyang napansin, si Doña Leticia. Mailamig ang tingin nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpatinag. Tumango siya bilang paggalang. Hindi gumanti ng ngiti ang matanda, ngunit hindi rin nagpakita ng pag-aalipusta. Naupo ito sa unahang bahagi ng business class at tahimik na nagbukas ng libro. Sa kalagitnaan ng biyahe, nang abala na sa pagkain ang mga pasahero, tinawag si Lando ng head cabin attendant.
Captain Santos, may pasahero po sa harap na gustong makausap kayo. Si Ma'am Leticia po. Hindi siya agad tumugon. Sa loob ng ilang segundo, pinag-isipan niya kung ano ang sasabihin. Pagpasok niya sa business class section, nakita niyang tinitigan siya ni Doña Leticia. Seryoso ang mukha. Captain, panimula ng matanda. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang magpapalipad sa amin. Isa po akong piloto ngayon, ma'am. At ito po ang assignment ko. Tumango ang matanda, sumandig sa upuan, tahimik. Hindi kita binati nung umalis ka. Wala akong ipinadalang mensahe. Hindi rin ako dumalo sa kahit anong okasyon mo. Banggit nito, hindi lumilingon. Alam ko, hindi ko kailangan humingi ng tawad. Pero siguro, kailangan mong malaman. Hindi kita kinamuhian dahil sa'yo. Kinamuhian kita dahil takot akong mawala ang mundong alam ko. Hindi nagsalita si Lando. Tahimik siyang nakatayo. Pero ngayon, habang nandito ka, suot ang uniforme, nagpapalipad ng eroplano. Hindi mo kailangang sabihing totoo ang sinabi ni Alfonso. Kita ko na sa'yo, hindi mo na kailangan ng kahit anong dokumento. Ikaw ang patunay. Nilingon siya ni Doña Leticia. Mula sa handbag nito, may iniabot na maliit na sobre. Inabot ito ng ama mo bago siya tuluyang inatake. Alam kong para sa iyo ito. Noon, hindi ko kayang ibigay. Pero ngayon, pakiramdam ko, kaya ko na. Tinanggap ni Lando ang sobre. Tumango siya. Salamat po. Ngunit bago siya tumalikod, biglang nagsalita muli si Doña Leticia. May bahid ng kaunting panunukso, ngunit tila may pahapyaw na respeto. Masaya ka na ba, anak ng katulong? Ngumiti si Lando. Masaya na po ako. Dahil kahit anak po ako ng katulong, natutunan kong lumipad. Hindi para tumakas, kundi para bumalik at dalhin ang mga taong iniwan ng lipad ng ibang tao. At sa unang pagkakataon, si Doña Leticia ay hindi nakasagot. Tumango lamang ito at muling tumingin sa labas ng bintana. Pagbalik niya sa cockpit, binuksan niya ang sobre. Naroon ang lumang larawan ni Don Alfonso at Marites sa isang picnic sa probinsya at isang sulat, "Anak, kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay lumilipad ka na. Hindi ko man nakita, alam kong mataas na ang narating mo. Sa bawat sandaling pinalipas ko, sinisikap kong bumawi. Ikaw ang huling pag-asa ng lahat ng hindi nabigyan ng pagkakataon. Ipaglaban mo hindi ang pangalan natin, kundi ang pangalan mo. Mahal kita." Noon pa, pumikit si Lando, nilagay ang sulat sa bulsa, at muling kinumpirma ang koordinasyon ng flight. Control Tower, this is Veltra 507. On schedule and cruising steady. Tumayo siyang tuwid. Sa harap niya ay langit, malawak, asul at walang hangganan. Ngunit sa puso niya, batid niyang ang tunay na paglipad ay nagsimula hindi sa ere, kundi sa pag-angat ng sariling dangal, sa pagtanggap ng masakit na katotohanan, at sa kakayahang magmahal kahit sa mga sugat ng kahapon. 3 buwan matapos ang kanyang unang flight bilang opisyal na piloto ng Veltra Airlines, tuluyan nang nakilala sa industriya si Lando Santos bilang isa sa pinakabatang commercial pilots ng bansa. Hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa kanyang disiplina, maamong asal at maayos na pamumuno sa loob ng cockpit. Sa bawat take-off at landing, dama ng mga crew at pasahero ang katahimikan ng isang kapitang buo ang loob. Sa loob ng opisina ng Veltra Aviation Headquarters sa Pasay, dumating ang assignment na magpapabago muli sa kanyang takbo ng kapalaran. Captain Lando, na-assign ka sa isang special VIP flight patungong Tokyo, Japan. Confidential ang listahan ng pasahero, pero ang sabi ng management, may ilang political figures at business tycoons mula sa Southeast Asia. Kailangan ng best team, kaya ikaw ang napili. Mumiti si Lando. Kailan ang alis, ma'am? 2 araw mula ngayon. Ihanda mo ang team mo. Ito ang unang beses mo magpipilot ng Boeing 787. Copy that, sagot niya. Paglabas niya ng opisina, sumilip siya sa kalangitan. Noon, pinapanood lang niya ang mga eroplanong lumilipad. Ngayon, siya na ang nagdadala sa mga ito sa dulo ng mga ulap. Dumating ang araw ng flight. Habang isinasagawa ang pre-flight inspection, abala si Lando sa pag-ikot sa paligid ng eroplano. Tinitingnan ang mga gulong,
Sinisilip ang fuel levels at tinitiyak na lahat ng sistema ay maayos. Nakasuot siya ng kumpletong pilot uniform. Itim, may gintong linya sa balikat at nameplate sa dibdib. Captain Lando M. Santos. Habang inaakyat na ang mga pasahero, hindi pa rin niya alam kung sino-sino ang sasakay. Confidential ayon sa protocol. Ngunit nang pumasok sa cabin ang isang matandang babae, agad siyang nakaramdam ng pag-angat ng kilay. Kilala niya ang mukha na iyon. Hindi siya maaring magkamali. Si Doña Leticia Velasquez. Suot nito ang designer shades at itim na coat. May scarf sa leeg at alalay na siyang tagabuhat ng bag. Nang mapadaan ito malapit sa gali, sandaling nagkatinginan sila ni Lando. Matagal, walang bati, walang ngiti. Tingin na may halong pagkabigla, ngunit kinubli ng kayabangan. Umupo si Doña Leticia sa first class section, malapit sa bintana. Tahimik, kakaiba sa dati niyang mapanghusgang kilos. Wala rin itong kasama. Lando, bagamat profesional ang kilos, ay hindi mapigilang maalala ang lahat. Ang pagmamaliit, ang pag-aalipusta, ang pagturing sa kanilang parang alikabok. Ngunit ngayon, narito siya bilang kapitan ng eroplanong sinasakyan nito. Pagkatapos ng takeoff at makapag-cruise na ang eroplano, tinawag si Lando ng senior purser. Captain, may pasahero pong humihiling na makausap ka sa personal. Si Ma'am Leticia po. Noted, sagot niya. Makalipas ang ilang minuto, nagtungo si Lando sa harap ng cabin. Nakaupo pa rin si Doña Leticia at tila wala sa sarili habang nakatanaw sa ulap. Nang mapansin niya si Lando, nag-angat siya ng tingin. Umupo ka, maikling utos nito. Hindi siya kumibo. Ngunit sa paggalang, marahan siyang umupo sa bakanteng upuan sa harap ng matanda. Tahimik muna si Doña Leticia. Maya-maya, naglabas ito ng maliit na panyo at pinahid ang gilid ng mata. Alam mo, hindi ko akalain na darating itong araw na ito. Ikaw, anak ng kasambahay, nakaupo diyan sa uniforme ng piloto, at ako, nakaupo sa upuang ito, walang kapangyarihan, walang suporta. Wala akong kasama kundi mga alaala. Hindi siya sumagot, nakikinig lang. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin tanggapin noon na may anak ang asawa ko sa ibang babae. At hindi lang kung kanino, kundi sa isa sa mga katulong sa bahay. Para sa akin, kahihiyan iyon, sirang dangal. Kaya kita tinapakan, pinaliit at sinadyang saktan para mapanatili ang imahe ng pamilyang hinubog ko. Alam ko, sagot ni Lando, malamig pero magalang. Ramdam ko po iyon bawat araw. Pero hindi ko pinili ang maging anak ng nanay ko ni Don Alfonso. At hindi ko rin pinili ang maipanganak sa ganong sitwasyon. Ang pinili ko lang po ay huwag mamatay ang pangarap ko. Tahimik si Doña Leticia, nakayuko. Inabot niya ang kanyang handbag at mula roon ay kinuha ang isang sobre. Ito, binigay ito sa akin noon pa. Liham ni Alfonso para sa kung sakaling tanggapin mo ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong maging tagapagdala nito. Pero siguro, ito na ang huli kong magagawa. Tinanggap ni Lando ang sobre. Hindi niya agad binuksan. Tiningnan lang niya ito. Maraming salamat po. Bago siya tumayo, bumulong muli si Doña Leticia. Halos hindi marinig. Masaya na ba ang anak ng katulong? Napatingin si Lando. Ngumiti. Ngunit hindi ito mapangmataas. Isa itong ngiting puno ng kapatawaran. Opo, masaya na po ako. Hindi dahil nakaganti ako, kundi dahil hindi na po ako galit. Tumango si Doña Leticia. At sa unang pagkakataon, napatingin ito sa kanya na tila hindi na bilang banta, kundi bilang tunay na tao. Hindi isang anino, kundi isang liwanag na hindi niya kayang itago. Pagbalik ni Lando sa cockpit, inilagay niya ang sobre sa loob ng kanyang breast pocket. Binuksan niya ang com panel. Tower, this is Veltra 787, bound for Tokyo. Cruise steady at 39,000 feet. Weather is clear. Flight on time. Habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng ulap, hindi niya napigilang muling balikan ang mga taon. Noong pinangarap niya lang ito habang hawak ang gunting-gunting magasin sa ilalim ng lababo. Habang nakatago sa likod ng kurtina kapag dumaraan si Doña Leticia. Habang tahimik siyang tinutukso ni Lucas sa hardin. Ngayon, siya na ang kapitan.
Ang dating batang tumitingala sa langit na yon ay isa ng bahagi ng himpapawid. At hindi niya dinala sa langit ang galit, ang sakit, o ang hinanakit. Sa halip, dinala niya ang pag-asa, ang pag-unawa, at ang dangal ng isang anak na bumangon, hindi para ipakita kung sino ang ama niya, kundi para ipaglaban kung sino siya sa sarili niyang karapatan. Sa pagbabalik ni Lando sa Pilipinas matapos ang matagumpay na flight sa Tokyo, hindi niya inaasahang isang lihim na matagal nang kinikimkim ng ama ang lalantad. Isang lihim na hindi niya kailanmang hiniling, ngunit kay tagal ng karapat-dapat na ihayag. Isang linggo matapos ang biyahe, pinatawad siya ng legal counsel ng Velasquez Group para sa isang pribadong pulong. Sa loob ng isang silid sa isang law office sa Makati, sinalubong siya ng 2 abogado at isang matandang lalaking hindi niya kilala, si Attorney Ramiro, ang matagal ng tagapayo ni Don Alfonso. Captain Lando Santos, salamat at dumalo ka. Bati ng abogado. Ipinatawag ka namin dahil nais naming basahin sa iyong harapan ang nilalaman ng huling testamento ni Don Alfonso Velasquez. Napasinghap si Lando. Atay na po si Don Alfonso? Tumango ang abogado. Sumakabilang buhay na siya kaninang madaling araw. Tahimik habang natutulog. Wala siyang sakit na matagal na pinapakita. Ngunit batid naming alam na niya ang kanyang oras. Parang biglang nanlumo ang katawan ni Lando. Isang damdamin ng pagkawala ang dumampi sa kanya. Hindi sila nagkaroon ng sapat na panahon bilang mag-ama. Ngunit ang mga huling buwan ng kanilang pagkikita ay sapat na para maramdaman niya kung ano ang tinatawag na pagkilala. Mula sa tahimik na pagtanaw ni Don Alfonso sa kanya nung bata pa siya, hanggang sa huling pagyakap nila sa charity gala. Lahat iyon ay naging hudyat ng pagsasara ng isang sugatang kabanata. Pinaupo siya. Binuksan ng abogado ang folder ng dokumento. Bago ang kanyang kamatayan, iniwan ni Don Alfonso ang isang liham na nagsasabing hindi na kailangang ilihim pa ang katotohanan. Na matagal na niyang gustong ipagkaloob sa iyo ang nararapat sa iyo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa prinsipyo at pagmamahal. Binasa ng abogado ang pahayag sa testamento. Ako, si Alfonso del Monte Velasquez, ay nag-iiwan ng buong pagkilala sa aking anak na si Lando M. Santos. Ipinanganak sa ilalim ng anino ng katahimikan, ngunit lumaki na may ilaw ng sariling dangal. Sa kanya ko ipinagkakaloob ang buong pagmamay-ari ng Velasquez Aeronautics Foundation at bahagi ng shares ko sa Velasquez Group of Companies. Sa kanyang mga kamay ko, nais makita ang kinabukasan ng mga nangangarap na tulad niya. Siya ang aking tunay na tagatagmana. Tahimik si Lando. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng pagkilala. Hindi niya ito hiniling. Ngunit ang bigat ng mga salitang iyon ay tila isang kasangkapang bigla niyang kailangang tanggapin. Sir, mahina niyang sambit. Paano po ito? Anong ibig sabihin nito sa totoo lang? Sumagot si Ate Ramiro. Ibig sabihin, simula sa araw na ito, ikaw na ang chairman ng Velasquez Aeronautics Foundation. May access ka na sa resources para ipagpatuloy ang mga programang pang-edukasyon, scholarship, at training para sa aviation. At higit doon, ikaw na rin ang magiging bahagi ng board ng kumpanya. Hindi ito tungkol sa pera, Lando. Ito ay tungkol sa pamana ng pananampalataya ng iyong ama sa iyong prinsipyo. Tumango si Lando. Mabigat na ng damdamin ay puno ng paninindigan. Gagawin ko po ang lahat para hindi mapahiya ang pangalan na yan. Sa paglipas ng ilang buwan, naging laman ng mga dyaryo ang pangalan ni Lando M. Santos Velasquez. Ang batang minsang anak ng katulong, na yon ay kinikilalang bagong mukha ng reforma sa industriya ng aviation. Ngunit sa kabila ng atensyon, nanatiling tahimik si Lando. Hindi siya mahilig sa publicity, ni hindi siya gumagawa ng mga panayam. Para sa kanya, ang totoong kwento ay hindi kailangang isigaw. Kailangan lamang ay maramdaman. Isang araw, sa isang maliit na eskwelahang pampubliko sa Quezon Province, muling tumayo si Lando sa entablado. Hindi sa harap ng mga elite, kundi sa harap ng daan-daang estudyanteng ang ilan ay nakatsinelas. Ang iba'y may butas ang uniforme. Ang lahat ng nandito ngayon, aniya, ay maaaring maging piloto, inhinyero, doktor, o kung anumang propesyon na gusto ninyo. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa paninindigan. Dahil ako mismo ay anak ng isang katulong at wala akong ama sa papel.
Ngunit may pangalan akong pinanday ng sarili kong dugo at pangarap. Ngayon, kayo naman ang lumipad. Nagpalakpakan ang mga guro, mga bata, at ang kanilang mga magulang. Si Lando, habang nakatayo sa entablado, ay tiningnan ang langit. Sa kabilang banda, binisita niya si Aling Marites sa kanyang bagong bahay, isang simpleng bungalow na may hardin ng mga bulaklak. Ibinigay ni Lando mula sa sariling ipon, hindi sa mana. Nay, may dala akong bagong halaman. Sabi ni Kat Jaime, paborito mo raw to noong dalaga ka pa. Napatawa si Marites. Anak, huwag mo na akong bilhan ng kung ano-ano. Ang kailangan ko lang ay ang makita kang ligtas at masaya. Masaya po ako, Nay, at dahil po yon sa inyo, hindi ko mararating ang langit kung hindi kayo naging lupa ng pagtindig ko. Magkayakap silang naupo sa upuan sa harap ng garden. Walang engrandeng salo-salo. Walang mamahaling alak. Pero may liwanag sa paligid. May kapayapaan. Isang hapon, bumisita si Lando sa lumang mansyon ng Velasquez. Hindi na ito tulad ng dati. Tahimik na, may bahid ng nostalgia. Sa loob ng silid-aklatan, nakita niya ang dating upuan ng ama. Sa ibabaw ng mesa, may naiwan na larawang naka-frame. Larawan niya at ni Don Alfonso sa kanyang graduasyon sa Amerika. Tumayo siya roon at marahang bumulong. Pa, salamat sa huling pagkakataon. Hindi ko man kayo lubos na nakasama, pero pinili ninyong ituwid ang lahat bago kayo umalis. Pangako ko, hindi masisira ang pangalang iniwan mo sa akin. Ngunit higit sa lahat, hindi ko kakalimutang ako ay anak rin ni Marites, ang tunay kong ugat. At sa huling eksena ng kanyang paglalakbay, sa himpapawid kung saan minsan ibinulong sa kanya ang lihim ng kanyang pagkatao, na yon ay binubulong na niya ang kanyang paninindigan sa bawat lipad. Veltra Flight 401, Captain Lando M. Velasquez speaking. Welcome aboard. Sa bawat salitang iyon, buo na ang pagkatao niya. Hindi bilang anak ng katulong, hindi bilang anak ng isang mayamang ama, kundi bilang isang tao na pinanday ng pagsubok, pinatibay ng pagkatao, at pinalipad ng paniniwala sa sarili. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi lamang nakasulat sa ID. Ito'y nakaukit sa langit.